Sa isang maliit na nayon kung saan tila huminto ang oras, may nakatirang isang binata na may mapayapang kaluluwa. Ipinangako niya sa kanyang naghihinalong ama na hindi kailanman gagawa ng karahasan. Lumaki siya sa pagsunod sa sumpa na ito sa liham, naging isang mahinahon at magalang na tao. Gayunpaman, ang kanyang pasipismo ay patuloy na sinusubok ng mga taga-nayon na tinutuya at pinukaw siya. Sa kabila ng mga paghihirap, natagpuan niya ang pag-ibig kay Ana, isang maamo at mahabagin na babae. Parang perpekto ang buhay niya hanggang isang gabi, nyanig ng trahedya ang mundo niya. Isang grupo ng mga walang awa na lalaki ang pumasok sa kanyang bahay, para lang guluhin siya. Si Ana ay naging biktima ng isang mabangis na gawa na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Nang matagpuan ang kanyang heartbroken, naramdaman ng ating bida ang galit na hindi pa niya naramdaman noon. Umalinggaw sa kanyang isipan ang pangakong binitiwan sa kanyang ama, ngunit ang imahe ni Ana sa sakit ay nagpahirap sa kanya. Sa pagharap sa pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay, kailangan niyang pumili sa pagitan ng pangako na ginawa niya sa kanyang ama at ang pangangailangang protektahan ang babaeng mahal niya. Ang karahasan, na palagi niyang tinatanggihan, ang naging tanging pagpipilian niya. Heartbroken, hinarap niya ang kanyang mga umaatake. Brutal ang paghaharap. Ang pangako na ginawa sa kanyang ama ay kumukupas sa kalabuan, na pinalitan ng isang pangunahing likas na hilig para sa proteksyon. Sa bawat suntok niya, nararamdaman niya ang guilt na umuusad sa kanya. Gayunpaman, hindi niya napigilan, kailangan niyang ipagtanggol si Ana at lahat ng mahal niya. Sa huli, ang tagumpay ay kanya. Dahil sa pagod at kapayapaan ng isip, umuwi siya. Umalinggaw sa kanyang isipan ang pangakong binitiwan niya sa kanyang ama, ngunit ang kasiyahan sa pagprotekta kay Ana ay nanaig sa kanya. Tama ang ginawa niya. Ang mga sumunod na araw ay napuno ng pagmumuni-muni. Ang karahasan ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa kanyang kaluluwa, ngunit wala siyang pinagsisisihan. Ipinagtanggol niya ang kanyang dangal at ng kanyang pamilya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, hindi mo kailangang lumaban para maging lalaki. Ngunit sa sandaling iyon naunawaan niya na kung minsan, upang tunay na maging isang lalaki, kailangan mong gumawa ng mahihirap na desisyon. Ang karahasan ay hindi solusyon, ngunit ito ang tanging opsyon sa panahong iyon. Natutunan ko na ang lakas ay hindi lamang sa kapayapaan, kundi pati na rin sa katapangan na manindigan para sa kung ano ang gusto mo. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang maghilom ang sugat. Ang nasirang pangako ay hindi na isang pabigat, kundi isang aral. Natuklasan niya na minsan, kailangan mong lumaban para maging lalaki. Nagpasya siyang ilagay ang kanyang karanasan sa paglilingkod sa iba. Siya ay nagiging tagapagtanggol ng pinakamahina, lumalaban para sa isang mas patas at mas pantay na mundo. Lagi niyang aalalahanin ang gabing sinira niya ang kanyang pangako, pati na rin ang gabing siya ang taong nakatadhana sa kanya.